tema ng ating pag-aaral this month is yung Delight in the Lord, which is focusing on the miracle of Jesus Christ. Kaya pag-aaral natin ng isang miracle ni Jesus na pinamagatan kong Jesus, our Savior, is above the storm. He is above the storm. Kasi ang Diyos, it is natural for God to be supernatural. Yan talaga ang Diyos. Ang Diyos ay supernatural. He is not just in the natural. He is above the natural. He is supernatural. Natural. Supernatural siya. So, it is normal for God to do miracle. Amen po mga kapatid? Normal sa Diyos ang gumawa ng himala. Normal po yan. At nung si Jesus ay nasa mundong ito, He did many miracles on earth. Because Jesus is God, and He is the image of God. Kaya po mga kapatid, there will be miracles and signs and wonders as long as there is God. Amen? There will be signs, there will be wonders, and there will be miracle as long as God is God. And God will remain to be God forever. Di ba mga kapatid? Hallelujah! Kasi yun ang DNA ng Panginoon. Ano ang difference ng God at tayo? We are limited, but God is unlimited. We cannot do anything above supernatural, but God is doing the supernatural. Way beyond our capabilities. Lahat ng lampas sa kakayanan natin, God can do, and God is doing. Doon sa lampas sa kakayanan natin. Ang signs and wonders po mga kapatid, yan po ay nasa Bible. At anong ibig sabihin ng signs and wonder? Yung sign is a sign of the work of a great God. Kaya nga sign eh. Palatandaan na ang gumawa nito ay Diyos. At yung wonders naman, you are wondering, nagtataka, nagugulat, you don't need to understand. Kaya nga wonder eh. Nagwa-wonder ka, hindi mo kailangan maunawaan. You cannot explain it. Anong gagawin mo sa thing that is cannot explain and cannot be understand? You just believe and accept it. Di ka mga kapatid? Ang problema kasi sa atin, marami sa atin po, ang mga kapatid ay may utak. Marami po ba sa atin na may utak? Taas po kamay ng meron. Amen. So dahil may utak tayo, dahil may isip tayo, minsan, yan ang ating greatest asset, yan din ang ating liabilities. Thank you, bro. Yan din ang greatest liabilities natin. Bakit, mga kapatid? Kasi we could not believe what we could not understand. Pag hindi na natin naunawaan, hindi na natin ma-explain, hindi na natin matanggap. The problema is the brain. Ano mga kapatid? From Old Testament to Jesus Christ, to the time of the disciples, signs and wonders naganap. Nangyari ang mga signs and wonders. Sabi sa Daniel chapter 4 verse 3, how great are the signs, how mighty is His wonders. Panahon ng Old Testament. Sabi ng Acts chapter 2 verse 22, fellow Israelites, sabi ni Peter, listen to this, Jesus of Nazareth was a man accredited by God. Siya ang Diyos, ang taong pinakilala sa inyo ng Diyos, inintroduce sa inyo ng Diyos to you by miracles, by wonders, and by signs, which God did among you through Him. As you yourselves know. At panahon ni Pablo, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. So from the Old Testament time to the time of Jesus, up to the apostles' time, mga kapatid, signs and wonders happen. Tumigil kaya? Tumigil ba kapatid? Hindi. Even up to now, mga kapatid. Because God never changes. Because God is God yesterday, today, and forever. Therefore, signs and wonders will continue to manifest in our midst, mga kapatid. Kaya ngayon, mga kapatid, as long as God is God, God will never pass away, signs and wonders will remain. The blind will see, the lame will walk, the deaf will hear, the mute shall speak, the captives will be set free, the dead will be raised to life. Amen, mga kapatid. So ngayon ang pag-aaralan natin mga kapatid ay yung Matthew chapter 8 verses 23 to hanggang saan bang verse ito? 27. It's ang background nito mga kapatid. Si Jesus nagtuturo siya. After na magturo siya, may lumapit sa kanyang leper o ketongin.
nagkaroon ng himala, pinagaling niya yung ketongin. Naka-encounter siya ng isang centurion na may sakit ang kanyang slave. At yung dahil sa pananampalataya ng centurion, nagkaroon ng kagalingan, nagkaroon na naman ng himala. Pumunta si Jesus doon sa bahay ni na Peter. May sakit ang kanyang nanay. Pinagaling ni Jesus. Nagkaroon ng himala. At dinala doon ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Pinagaling ni Jesus. Pagkatapos, lumipat si Jesus sa kabilang panig ng lake, ng Sea of Galilee. At doon, nakatagpo sila ng isang possessed na tao. Pinalayas ang demonyo, nagkaroon na naman ng himala. Pagkatapos, nagpunta siya sa karsada, punta sa isang tahanan, mayroong batang patay, pinabangon, nagkaroon na naman ng himala. Pinagaling ang 2 bulag, nagkaroon ng himala. At marami pang miracles. There is a display of the power of God over sickness, over affliction, over the devil. Katulad ng preaching last week, ito ipinakita. Ngayon naman, over nature. Nagkaroon ang pag-uusapan natin, over nature. Sa kabila nun, mga kapatid, pinakikita doon ni Jesus ang kanyang compassion, ang kanyang awa, at ang kanyang pagmamahal sa tao. Sa lahat ng ginawa niyang himala, nakikita doon ang kanyang awa, pag-ibig sa mga tao. Nasa puso niya ang awa, nasa puso niya ang pag-ibig. At sinabi pa niya na, pray that God will send more workers. Anong ibig sabihin noon? Sana hindi lang ako. Manalangin kayo na mas marami pa. Mas marami pa so that many will receive the blessing, the love, and the mercy of God for more people. Kasi maraming harvest, mga kapatid. Yun ang sabi ni Jesus. Kaya hindi nire-restrict ni Jesus para sa kanya lamang. At sinasabi, manalangin kayo so that God will send more workers for the harvest are plenty. Mga kapatid. So, sa Matthew chapter 8, verse 23, then, ito yung sa kalagitnaan, nung sumakay na si Kristo sa bangka, tinawag niya ang kanyang mga alagad, punta tayo sa kabila. Pagkatapos ng himala, punta tayo sa kabila. Ba't kaya pupunta sa kabila si Jesus? Kabila ng dagat. Para magtago? Para umalis sa paggagawa ng himala o para magpatuloy. Para magpatuloy sa paggawa ng himala dahil may nangangailangan dun sa kabila. So sumakay sa bangka. Habang sila'y naglalayag, suddenly, a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. So ang lakas ng alon. Talagang halos maitaob at lumubog ang bangka. Pero si Jesus ay natutulog. So yung disciples woke him up saying, Lord, save us! We are going to drown! Malulunod kamo! Malulunod tayo! Sabi ng mga disciples, sa ibang book, kay Luke, kay Marco, do you not care if we drown? May karugtong yun. May sinabi ang mga disciple, do you not care if we drown? Wala ka bang pake kung tayo ay malunod? Yun ang sabi ng disciple. Tuloy natin sa verse 26 ng Matthew. He replied, you of little faith, why are you so afraid? Doon naman sa Marco, may nakasulat din doon, do you still have no faith? Hanggang ngayon ba'y wala pa kayong pananampalataya? Then he got up and rebuked the winds and the waves and was completely calm. The men were amazed. What kind of man is this? Who is this? Even the winds and the waves obey him. Nakita natin mga kapatid, ang lakas ng alon, ang lakas ng hangin, halos itaob ng bangka. Merong bang kahit sino sa Biblia na nakatame ng alon, nakatame ng unos, nakagapos ng bagyo? Wala pa. Pero dito sa isang salita lamang ni Jesus, tumahimik ang bagyo, tumahimik ang alon, tumahimik ang malakas na hangin. One simple and very clear message, mga kapatid. Jesus has the power and authority over the nature. Di ba mga kapatid? Sa konteksto ng istoryang ito, pinakikita na si Jesus ay may kapangyarihan over nature, over the storm, over the waves. Sino bang may kapangyarihan noon? Wala. Pero sa mensaheng binasa natin ngayon, Jesus showed that He has power over nature. Ano ibig sabihin nito? Jesus has the power over created things. Sa lahat ng bagay na nilikha, may kapangyarihan siya.
Over all things, therefore, He is God. Hindi lamang basta God, a God that cares. Diyos na, ano sa Tagalog ang nagkikare? Nagmamalasakit. Diyos na nagkikare. Amen? So, only God has power over creation, nature, and storm. Diyos lamang. Yan po yung nakasulat sa Psalm 65 verse 7. Sabi ng Psalm 65 verse 7, doon sa verse 1, nakasulat doon, praise awaits you, O God. Sinong kausap dyan ng lumikha ng salmo na yan? Ang Panginoon. At sabi niya sa verse 7, you who stilled the roaring of the seas, the roaring of the waves, and the turmoil of the nation. Sino daw ang nagpapatining ng alon? Ang Diyos. Kaya dyan malinaw na pinatutunayan na si Kristo ay Diyos. Kasi diyan sa salmo sinasabi, sino nagpapatining ika ng waves at ng dagat? Ang Diyos. At sino? Anong ginawa ni Jesus? Pinatahimik niya ang dagat. Kaya si Jesus ay Diyos. Amen. Sa salmo na yan, 65 verse 7. Mga kapatid din, pwede ba nating i-equate na yung storm, yung example ng ginawa ni Jesus sa storm, ay pwede nating i-equate sa mga problema natin ngayon? Kung ano ang ginawa ni Jesus sa storm, sa bagyong yan, pwede ba natin sabihin na kaya din gawin ng Panginoon ang mga problema dinadaanan natin ngayon? Pwede. Pero sabi lang natin yan. Kasi sabi ng iba, hindi. Yung verse na binasa mo, ang context nung talagang storm lang. Teka, patunayan natin. Kasi sa Psalm 107 verse 28, ito naman ang sabi. Sa verse 1 din, ang Panginoon din ang kausap. You, O Lord, sabi dito sa verse 28, then they cried out to the Lord in their trouble. In their trouble. Ang konteksto po ng Psalm 107 ay problema na tinatahak ng Israel. Yung bayang Israel, they are under trouble. Lahat ng uri ng problema, lahat ng uri ng yun na nga, ng kung ano mang hindi maganda yung dinadaanan nila. So, ang konteksto ng verse, ng Salmo 107, is the problem, the trouble of Israel. Pero ang sabi dito, then they cried out to the Lord in their trouble, and He brought them out of their distress. He stilled the storm to a whisper. The waves of the sea were hushed. They were glad when it grew calm, and He guided them to their desired heaven. Kung ang salmo ay gumamit ng storm to indicate the trouble of Israel, therefore, we can also use the miracle in the storm to describe to us, for us to study, God is doing something with our own troubles. Amen? Hallelujah! Malinaw sa verse na ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya hindi lamang tayo nagbabaka sakaling ayusin din ni Lord ang problema natin. Hindi storm lang, hindi bagyo lang, hindi yung physical na bagyo lang, hindi mga kapatid. Sinulat sa verse na ito that yung storm indicate the entire trouble of Israel. Therefore, we can also use this. Ang maganda dito mga kapatid, pansinin nyo, this is also a prophecy about Jesus. Prophetic ito mga kapatid. Before ginawa ito ni Jesus, wala pang nag-still ng storm. Walang mga propeta nagpatining ng bagyo. Walang mga propetang nangusap sa hangin. Ito lamang sa itong verse na ito is a prophecy about Jesus. Anong kausap? Sinong kausap dito nang gumawa ng verse? The Lord. Kaya ibig sabihin mga kapatid, a prophecy of Jesus Christ calming the storm, indicating that He is the Lord. Amen mga kapatid? So from here, we can also equate the storm as not only a symbolism, but a representation of the trouble, the miscellaneous trouble in our lives. So, all of us, tayo lahat mga kapatid, naka-experience na tayo ng different kind of storm. Tawagin na natin unos yung mga problema natin. Kahit nga sa church natin may unos Tanyo yung pakinig nyo kanina, lakas ng bagyo. Tumining naman, masasalita tayo, pinatining Amen. Iba-iba lang mga pinagdadaanan natin, mga kapatid. Hindi ko alam mga pinagdadaanan nyo. Ang iba sa inyo, nasa low pressure area lang, parang LPA lang. Ang iba sa inyo, nasa talagang signal number 5 na, superstorm na. Pero iba-iba. Merong nawalan lang ng cellphone, bagyo na sa kanya yun
merong nasiraan lang ng sasakyan. Bagyo na yun. Lalo na kung ginagamit sa pagtatrabaho sa sasakyan, di ba bagyo na yun? Ay kahit naman hindi mo gamitin sa trabaho, ang masara ka na sa sasakyan, bagyo yun eh. Magpagawa na lamang, maabala ka na lamang. Bagyo. So lahat mga kapatid, yung trouble na pinagdadaanan natin, pwede nating masabing bagyo. Bakit mga kapatid? Ibig ba sabihin pagsubok? Huwag mo natin sabihin na ang bagyo pagsubok. Yung mga disciple na nandun, yung bagyong in-encounter na is a natural storm. It's a natural storm. Why? Because we are in a fallen world. Kaya may mga problema tayo kasi nandito tayo sa mundong ito, na fallen, full of troubles. Pag tayo nasa langit na mga kapatid, wala na tayong storm, wala na tayong trouble. Amen. Bakit? Kasi nga sabi ni Lord, it rains both on the wicked and the righteous. When it rains, it pours. And when the pouring is so strong, it becomes flood. Minsan, kaya it flood on both the righteous and the wicked. Sabi din ng John chapter 16 verse 33, in this world you will have many trouble. Etong maganda mga kapatid. Etong pangit. In this world you have many trouble. Pangit! Nagsasabihan ka sa mundong ito, magkakaroon ka ng maraming problema. Maganda ba yun? Pangit! Sabi niyo, pangit! Pangit! Pero ang magandang kasunod na verse na ito. In this world you have many troubles. Sabi sa John chapter 16 verse 23. But no worries. No worries. Amen. No worries. Bakit? For I have overcome the world. Amen. Hallelujah. Yan naman ang pangako ng Panginoon. Yes, there is many trouble. Walang na-spare sa trouble, but don't worry. I have overcome the world. At nga lang, ang problema nga lang, yung wicked or unbelievers will have more trouble. Mas maraming problema yung wicked and unbelievers. Bakit? Bukod doon sa natural trouble, natural problem, the storms, ay meron pa silang problem of their own creation. Problema dahil sa consequences of their sins. Di ba mas maraming trouble yung unblessed? Di ba? Ay yung blessed nagkaka-trouble pa, di lalo na yung unblessed. Di ba mas maraming trouble yung unfavored? Favor ka na, minsan may trouble ka pa, lalo naman yung unfavored. Di ka mga kapatid. Hallelujah. Kaya, yun yung first message natin eh. Nakita natin dito. Jesus is God. He calmed the storm. He has power over everything. And He cares for us. Yun. Yun ang message natin. Amen? Tapos na. Pero hayaan nyo mag-introduce muna kasi may mga other learnings pa tayo dito eh. Dapat ito, as we study this, we could answer these mga silly questions. Ito mga silly. Mga question na alam natin na nakakatawa pero minsan tayo ay nahuhulog sa mga tanong na ito. Okay, so, unang mga tanong, dapat bang dumaan tayo sa storm para tumibay ang ating pananampalataya? Yung mga tanong nakakatawa eh. No. Pero minsan nag-iisip ka, dapat ba? Kasi pag nagbasa ka, and hindi ka nag-discern minsan, you are not discerning, you do not separate, you do not read between, you do not separate, you do not divide the word. Akala mo talagang pinadadaan tayo ng Diyos sa storm eh. Pangalawa, sadyabang idinadaan tayo ng Diyos sa unos ng buhay upang masubok ang ating pananampalataya. Naririnig natin yan. Pinadadaan ka ng Diyos sa pagsubok upang tumibay ang iyong pananampalataya. Dapat ba natiisin ang unos ng buhay upang lalo tayong mapalapit sa Diyos? Tiis-tiis ng kapatid, lalo kang mapapalapit sa Diyos. Tama bang sabihin na ang bawat bagyo ay pagsubok? Lahat ng problema ay pagsubok. May nagsishare. Itong mga pagsubok na pinagdadaanan ko. Laging ganun eh. Akala mo pa may problema, binigay lahat ng Diyos. Kasi pag pagsubok, akala mo, bigay ng Diyos. Kaya huwag natin paggagamitin yung term na pagsubok. Minsan mga kapatid, it's just a storm of life. We are in the fallen world. Ito matindi. Ganito pa ang interpretasyon sa binasa natin ngayon. Narinig ko na ito. May nagtuturo nito. Tingnan mo ika. Yung mga disciple, sumunod kay Jesus. Sumunod sila kay Jesus. At dahil sumunod sila kay Jesus, dinala sila ni Jesus sa bagyo. Buti kung sa bagyo dinala. Malamig. Pero ang preaching niya, dinala sa bagyo.
Dahil sumunod sila kay Jesus upang masubok ang kanilang pananampalataya. Kaya ito pa matindi, binali pa sa mga nakikinig. Kaya padadaanin ka sa bagyo para masubok ang faith mo. Gagamit pa ng mga verse na out of context. Tungkol naman sa persecution, ang pinag-uusapan naman sa James chapter 1 verse 2. Persecution ang pinag-uusapan doon mga kapatid, yung mga dinadaan ng paghihirap ng mga disciple dahil sa pagsunod kay Jesus, dahil sa pangangaral ng mabuting balita, dahil sa pagiging alagad ng Diyos, ang tawag doon persecution, hindi yung bagyo. Alin yun, yung mga ginagawa, binibitin yung mga disciple, ginawa kay Pedro, ginawa kay Pablo, dahil sa persecution yun. Expected yun sa mga disciple. But God don't lead us into trouble. Hindi tayo dinadala ng Diyos para dalhin sa gitna ng bagyo. Hindi tayo dinadala ng Diyos para makaranas ng unos. Hindi tayo dinadala ng Diyos sa gitna ng problema. Kasi nga sa mundong ito, there is many trouble. Why? Because this world is troubled world. God will not intentionally expose us to trouble. Hindi niya sasadyain ikaw ay talagang darang sa apoy. Hindi kanya sasadyang ipakagat sa aso. Hindi kanya sasadyang ibigay sa mga kaaway. Hindi gagawin ng Diyos yun. Kalukuhan yun. The storm is a natural force of the foreign world. Will God intentionally put us under the wars of the enemy? Definitely not. Dadali ka ba ng Panginoon para ibigay sa kaaway sa gitna ibigay sa kamay ng kaaway at hayaang ibigay sa iyo ng kaaway ang kanyang mga gawa? Hindi. The purpose na dumating si Jesus is to destroy the works of the enemy. To liberate us from the bondage of the enemy. Why will He intentionally expose us to the works of the enemy? Yet even the righteous, tayo mga kapatid, the believers who are called righteousness of God, ay meron trouble. Di ba? Sino sa inyo walang trouble? Ako nakaka-trouble din. Amen, mga kapatid. Pero sa lahat ng trouble na yan, andito tayo nakatayo. Andito tayo nagpupuri sa Panginoon. Itinawid tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo iniwanan sa trouble. Itinawid tayo ng Panginoon, mga kapatid. At patuloy tayong itatawid ng Panginoon. Hindi kanya iiwanan sa bagyo. Amen. Sabi ng Psalm 34 verse 19, the righteous person, ito na the righteous persons, taas ang kamay ng mga righteous, tayo yung mga kapatid, will have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Amen, mga kapatid. Sabi ba dito, the Lord delivers them from some? Hindi. Delivers them from few trouble? Hindi. Delivers them from many trouble? Hindi. He delivers them from them all. Sa lahat ng trouble. Kaya may pangako ng mga kapatid, sa lahat ng trouble, may deliverance. Amen? Meron na sabi, bakit may kilala akong believer? Ay nagkaroon ng tsunami. Namatay po ang pamilya. Believer yun. Ito ang tanong ko mga kapatid, bigyan mo sa akin ng pangalan. Hindi naman may bigyan pangalan. Hindi naman, sabi lang niya, believer. Pero sabihin mo sa akin kung anong pangalan ko, talagang believer. Hindi ko alam. Pagpalagay na natin na tunay na believer siya, tunay na mananampalataya, nadala ng tsunami. Ito ang sagot ko, sigurado ako mga kapatid. Ito ang sagot ko. Pwede niyo ko i-quote dyan. Ito ang sagot ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Tanging Diyos lamang ang makasasagot dyan. Amen. Pero ito ang alam ko. Kung siya'y tunay na believer, na-deliver na siya sa mundong ito. Bakit? Dinala siya ng Panginoon sa kalangitan at hindi na siya kahit kailanman makararanas pa ng anumang storm ng buhay. Amen. Mag-i-enjoy siya ng magandang buhay sa piling ng ating Panginoon. Yun ang sigurado. Amen. Kaya kayo mga kapatid, if you are righteous, there is a sure deliverance for us. Already set for us in heaven. So, even in such a condition, hindi tayo dapat matakot.
Kung may din naman pinagdadaanan, wag na natin isa-isahin ko ng pinagdadaanan ninyo mga kapatid. Hindi ko alam. Meron ako alam na nawala ng trabaho. Meron akong alam na naluko ng mga tao, tinakbo ang pera. Madami. Meron ko alam ng mga kamag-anak na nagkasakit, etc., etc. Mga kamag-anak na may mga cancer na hanggang ngayon, hindi ko alam mga kapatid. Pero dapat mga kapatid, habang dumadaan tayo sa mga storm na ito, dapat tayo ay hindi matakot. Bakit? Is it because tayo ay aalis, we will get out of it fine? Yes, maybe. Or is it because it will be over soon? Yes, pero hindi lamang yun mga kapatid. Is it because tayo ay makakalampas dito with a very minimal damage? Yes, mga kapatid, pero hindi lang talaga yun. Ano ang tunay na answer? It is because God is with us. Yun ang tamang sagot. Hindi ka dapat matakot because God is with us. Yun ang tamang reason. And dahil kasama natin ang Panginoon, we should not be afraid. Sabi ng Psalm 23 verse 4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. Bakit hindi siya matatakot sa darkest valley? Because the Lord is with me. Yun ang reason. Yes, makakalampas siya. Yes, makakalampas siya na walang damage sa kanya. Pero hindi yun ang unang reason. The first reason is because kasama niya ang Diyos. Kaya siya makakalampas doon sa darkest valley of death at hindi matatakot. Ang tanong ko ngayon sa iyo kapatid at kayo sa inyong nanonood sa Facebook at sa YouTube, sigurado bang kasama mo ngayon si Jesus? Tanong kayo mga kapatid, sigurado bang kasama niyo si Jesus? Amen. Kung kayo po ay tumanggap na kay Jesus at siya Kristo ang inyong Panginoon, kasama niyo si Jesus, hindi kayo man iiwanan at pababayaan. Sabi ng John chapter 14 verse 23, Jesus answered them, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Sa inyo mananahan ang Panginoon kahit kailanman hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan dahil nananahan. Yung mga verse na pinakita natin kasama lang. Pero ito may pangako ang Diyos, may pangako sa Jesus na sa iyo mananahan ang Diyos. Sabi ng iba, ay naku, problema yan. O, makikita mo, if anyone loves me, hindi ako sigurado kung mahal ang Diyos ko, dapat talagang mahalin mo ang Diyos. He will keep my word. Ako, ay paano kung hindi ako nakasusunod sa 10 Commandments? 10 Commandments agad ang naging puntos. Hindi, ang sabi diyan, He will keep my word. Yung word ni Jesus Christ ang mahalaga. If you have the word of Jesus in your heart, then Jesus is in you. Ano ba yung word ni Jesus? Sabi sa Mark chapter 1 verse 15, ito ang salita ni Jesus, not the 10 Commandments, chapter 1 verse 15 ng Marco, repent and believe in the gospel. Yan ang mensahe ni Jesus. Repent and believe in the gospel. Ano ba yung repentance? Ang repentance is changing of mind, pagbabago ng isip, 180 degrees na pagbabago ng isip. Sa mga Hudyo, ang kanilang iniisip na paraan ng kaligtasan ay pagsunod sa kautusan. Ang sabi ni Jesus, repent, baguhin yung isip nyo sapagkat ang tunay na kaligtasan ay nasa akin, nasa kay Kristo, hindi sa pagsunod sa kautusan. The turning, the changing of the mind, that is repentance. Pagtanggap mo na mali yung iyong pinaniniwalaan at pagtanggap mo kay Kristo bilang kaligtasan. Sa mga hindi naman Hudyo, sa mga Gentile who worship idols, pagtalikod doon sa kanilang sinasambang idols o Diyos-Diyosan at pagtanggap kay Jesus bilang Diyos ng kaligtasan. At doon naman sa walang Diyos, pag-ayaw kay Jesus, paniniwala na pag-alis doon sa kaisipan at pagtalikod sa Diyos tungo sa pagtanggap sa Diyos. That is repentance. Yun yung tunay na repentance. Repentance from rebellion toward God. Repentance from works as a means of salvation toward Jesus. Repentance from all other gods except through our Lord Jesus Christ. Amen. And what is the gospel? The gospel is the good news.
The gospel of grace, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believe in Him, kahit sino ka pa, kahit hentil ka pa, kahit Hudyo ka pa, kahit wala ka pang Diyos, whosoever believe in Him will be saved and have eternal life. At ang sinabi doon, whosoever believe, hindi sinabi, whosoever do all this work, who shall over follow all these laws, hindi sinabi doon, whosoever believe in Jesus Christ will have eternal life. Good news yun, mga kapatid, good news. Because, bakit nagkaroon ng eternal life? Because by His death on the cross, He paid all of our sin. Therefore, we can be forgiven of all of our sin. Hindi sinabing He paid some, kaya ang forgiveness tayo some lang, kundi He paid all. Therefore, ang forgiveness is all din. Kung binayatan niyan lahat, hindi pa pwedeng patawarin ka lamang sa kapraso, sa lahat din, kasi lahat din ang kanyang binayadan. Amen. At hindi ka naman pwedeng tumanggap ng kapatawaran kung hindi niya binayadan. Napapatawad ka lamang dahil binayadan ni Jesus. Kaya i-separate mo na ang iyong gawa at ang iyong sarili from salvation, from forgiveness. Because of your work, ang forgiveness mo comes from what Jesus did by paying for your sins. Mga kapatid, hindi ka napatawad dahil sa ano paman, napatawad ka dahil lamang sa binayadan ni Kristo. Kaya sa Old Covenant, mahalaga ang kanilang sakripisyong pag-aalay ng dugo. Yun ang kabayaran ng kanilang mga kasalanan. Kung ang inaalay nilang hayop ay hindi perpekto, hindi mapapatawad yung kanilang kasalanan. Kung ang inalay nilang hayop ay perpekto, mapapatawad ang kanilang kasalanan kahit marami pa silang kasalanan. Pero anong sabi ng Biblia? Anong sabi ng Colossians chapter 2 verse 17? For these are only shadow and the reality is Christ. Kaya anumang kasalanan mga kapatid, dahil katanggap-tanggap ang ginawa ni Kristo, meron kang kapatawaran. Pero kahit napakabait mo pa, kahit pinakamabait ka pa sa buong mundo, kahit na ibigay mo na lahat ang kaya mong ibigay, kahit natulungan mo na ang lahat ng tao, kapatid, kung hindi binayaran ni Kristo sa krus ang kasalanan mo, walang kapatawaran naghihintay sa iyo. Amen. Because anong sabi ng Hebrew chapter 9 verse 22? For without shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Amen. Yan ang magandang balita, mga kapatid. Because Christ has shed His blood, therefore all of our sin is forgiven. And when Christ rose from the dead, He also restores to us eternal life in heaven. Amen. That is the good news. Yan ang dapat na pinaniniwalaan at sa paggaya ng pinanampalataya ng mga kapatid. Confess it. Believe it in your heart. And Christ will dwell in you with the Father, with the Holy Spirit, forever and ever. Kasama mo na si Kristo magpakailan-kailan pa man. Hindi ka na matatakot sa anumang trouble sa mundong ito. Amen? Ikaw na nanonood, kapatid. If you want Christ na samahan ka sa lahat ng trouble mo, sumama ka sa akin sa maiksing panalangin ito. Confess what you believe. At ang panalangin ito, is confessing yung mga sinabi ng Panginoon. Sabihin mo, Panginoong Hesus, ako po ay makasalanan. Ako po ay mapapahamak ng malayo sa iyo. Tinatanggap ko po ang ginawa mo sa krus para sa akin. Sa pagbabayad mo ng aking kasalanan sa pamamagitan ng iyong kamatayan sa krus. At sa bangon mo mula sa mga patay, nagkaroon din muli ako ng bagong buhay at buhay na walang hanggan. Salamat na isinulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. At darating ang araw, makakapiling mo ako sa kalangitan. At habang naririto ako naman ay iyong sasamahan at hindi iiwan magpakailanman. Salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Ikaw kapatid na nanonood, o kung bago ka pa lamang dito kapatid, if the first time na nahir mo ang message na ito, ang pangako ni Lord sa iyo, kasama mo siya
Nananahan sa iyo ang Panginoon. Saan ka man pumunta. Kaya hindi ka na dapat matakot sa anumang storm, unos o trouble ng buhay na ito. Amen? Ngayon mga kapatid, why did Jesus rebuke them? Bakit ba nagalit si Jesus? Parang galit si Jesus eh. Hindi nagalit si Jesus dahil siya ginising sa pagtulog. Mga tatay yun. Nagagalit pag ginising sa pagtulog. Hindi nagalit si Jesus dahil ginising siya sa pagtulog. Nagalit si Jesus dahil sila natatakot. Bakit kaya hindi agad ginising ng mga disciples si Jesus nung mahina pa lamang ang unos? Kasi yung mga disciple niya, karaniwan sa mga yon, fisherman, mga isda, seaman, ang iba doon. Sana yun sa bagyo. Sana yun sa dagat. Oh. Kaya they have more faith in their abilities than on Jesus. Pero gigisingin ito, natutulog. Ito magtuturo. Nagtuturo, gigisingin mo sa panahon ng unos. Tayo, mas marunong dito kaysa sa kanya. Tayo, we are fishermen. He is fishers of man. We are fishermen, sabi nila. Mas magaling tayo sa kanya. Pero nung dumating na sa point na beyond their abilities, wala na silang may gawa, then ginising nila si Jesus. Christ immediately arose when He was called upon. Madaling tumayo si Jesus. Nung ginising nila, hindi nagpatumpik-tumpik si Jesus. Hindi siya, hamaya na. Hindi. Nung ginising si tayo agad. Ito maganda kapatid. Ngayon, hindi nyo marirealize yung importance ng pagtayo agad ni Jesus eh. Marirealize nyo kapag sinabi kong, si Kristo tumayo agad, even na alam niya na yung storm, wala magagawang sama sa kanya. Tumayo siya, nag-respond siya, kahit alam niya na yung bagyo naman eh, walang magagawa sa kanya eh. Hindi ka mga kapatid. So nagkaroon na ng difference ngayon, ng perception. Na na-appreciate nyo na yung biglang pagtayo ni Jesus. Kahit walang magagawa sa kanya yung bagyo, tumayo siyang bigla. At wala rin magagawang harm doon sa mga kasama niya. Alam ni Jesus, wala namang magagawa sa akin ng bagyong ito. Wala rin magagawang masama sa akin sa mga kasamahan ko ito. Pero tatayo na rin ako dahil tinawag ako, ginising ako ng mga tao ito na natatakot. Tumayo si Kristo. Alam niyo ang ibang interpretation ng ibang tao dito? Sabi nila, kita nyo mga mahal, sabi niya. If you are persistent in prayer enough, then Jesus will wake up and calm the storm for you. Ang kontrary no mga kapatid, Jesus immediately respond to your call for help. He immediately arose up and rebuked the storm. Before He even rebuked His mga disciple. But in spite of fear and weak faith, ito maganda mga kapatid, sa kabila na, kita nyo, kakainis itong mga disciple ko, ang hina pa rin ang pananampalataya. Pero sa kabila nun mga kapatid, anong ginawa ni Jesus? In spite of that, Jesus calmed the storm. Gets nyo mga kapatid? Nakita nyo yung kagandahan ng revelation na yon? Sa kabila ng kahinaan ng pananampalataya man ng mga disciple, pinatining pa rin ni Kristo ang bagyo. Ilagay nyo sa sarili nyo, sa kabila ng kahinaan ng inyong pananampalataya, mga kapatid, God still move in your Christ. Amen, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, nagpapalakas yun ang faith mo eh. Lalakas ang faith mo dun eh. Kasi alam mo na, Lord, ako po yung mahina, kulang ako sa faith. Pero Lord, buti na lang na andyan ka. Diyos na tumutugon. Diyos na hindi mo na ilan bang faith mo? Naka 5.5. Naku, baksak pa. Hindi pa pasado. 75 ang passing. 72 ka lang. Hindi pa. Faith muna bago ako kumilos. Hindi. Jesus Christ rose from His slumber. In spite na wala namang magagawa sa akin yung storm na yan, in spite na wala namang epekto sa mga alagad ko itong bagyong ito, I will arise, babangon ako. In spite ng hina ng pananampalataya nyo,
patatahimikin ko, patitingin ko ang bagyo para sa inyo. Why? Because you cry for help. Amen, mga kapatid. I-meditate nyo, mga kapatid. Ang ganda nun. Gandang-ganda ako doon nung na-reveal sa akin to. Kaya ngayon talagang lalayo sa yung pagtingin sa sarili. Minsan kaya hindi tayo makalapit siya. Kulang pa ako ng faith eh. Paano ko ba patitibahin ang faith ko? Siya, fast pa more. Kulang pa ang prayer ko, pray pa more. Kulang pa ako eh. Nakatingin ka kasi sa'yo, it's not about you. It's about Christ. Your salvation is not about you, it's about Christ. Your favor is not about you, it's about Christ. Because Christ is abundant, He is full, He is perfect. Kaya ikaw, ang trato sa'yo din ni Lord, perfect. It's not about you, it's about Christ. Kaya yung mga sa Old Testament, it's not about yung mga taong nag-o-offer. Hindi kahit kailanman tiningnan ng high priest yung mga taong nagbibigay ng offering. Pag lumapit sila sa templo, ang tinitingnan, ano? Yung offering. Ang ginegage, ano? Yung offering. Ang sinusukat, ano? Yung offering. At sino ba ang ating offering? Nag-offer na kanyang sarili para sa atin? Si Jesus Christ. Amen. Amen. Palakpakan natin. Kaya perfect ang offering. Kaya ang trato sa'yo ng Panginoon, okay, accepted ka. Hallelujah. Balik natin. Ngayon, kung hindi nila ginising si Jesus, sila kaya ay malulunod? Kayo mga kapatid, kwenta-kwenta na konti. Kung hindi nila ginising si Jesus, lulubog kaya yung baka? Hindi. Bakit hindi? Coming from heaven to earth, to drown in sea. Ganun ba yung kanta? From heaven to earth para malunod sa dagat? Hindi. Pumunta siya sa langit, sa lupa, to save us, hindi para malunod sa dagat. Hindi mangyayari yun. Ang sabi nga ng Ama, you will not even stamp your foot on stone. Hindi ka man lang matitiisod. Hallelujah. Parang pangako kay Kristo, hindi ka man lang matitiisod. Tapos mababayaan kong malunod. Kahit patulog si Kristo doon sa palagay niya, hindi kayang bantayan ng Ama si Jesus. At magpadala ng million of angels para iligtas si Jesus. Kung hindi man si Jesus ang kikilos, hindi. At ang maganda nito mga kapatid, ito maganda nito mga kapatid, hinahanap ko pa. Ganda yan. Pababayaan ba ni Kristo na mamatay ang kanyang mga disciple? Hindi rin. Kayo tanong ko mga kapatid, nag-imbita kayo sa bahay ng bisita? Pagbukas nyo ng gate, takbo, aso nyo, susugudin. Pababayaan nyo ang bisita nyo na paggangat-ngati ng aso nyo? Abay, hindi Anong katas-taasan mo gawin? Harangan mo yung aso mo kahit may power ka over your dog. In the name of Jesus, stop! Brownie, stop please. Stop please, Brownie. Gagawin mo yun kasi hindi mo pababayaan. Ganun ang ginawa ni Kristo. Bisita niya yung mga disciple na yun eh. Sino ba nagyakag? Si Kristo nagyakag. On contrary doon sa mga teaching na pag niyakag at ni Jesus at sumunod ka, dadaan ka sa trahedya ng buhay. Hindi. Niyakag ka ni Jesus, pababayaan ka ba niya? Thank you, Jesus. Dinala mo kami dito, pababayaan mo ba kami? Ikaw ang tumawag sa akin, pababayaan mo ba kami? You are called. Mga kapatid, ikaw ay tinawag na kaya ka naririto. Amen? So, because He can easily command the angels, ito na nga pinakita niya, He can speak to the waves and the storm. So it comes to a matter of, do you want the storm to stop immediately? Yun lang ang tanong. Gusto niyo ba tumigil agad ang unos sa buhay niyo? Yes. Then go and wake him up early. Yun lang naman Kung ginising Jesus, medyo malakas ang hangin, gumawa ng paraan naman. Hinintay pa nila Hinintay pa nila. Or, ito pa isa, huwag mo na lang gisingin. Hayaan mo na lang na lumubog yung bangka,
Tapos, magkakaway ka doon na experience mo ang pagliligtas ng anghel sa iyo. Adventurous type ka eh. Gusto mo may adventure. Ay, gusto mo talaga adrenaline rush muna. Sige, adventurous type ka. Hayaan mo na ma-experience mo ang adventure. Anyway, ligtas ka pa rin naman eh. Anyway, pasasaambat, ililigtas ka rin ng Panginoon. Anyway, maya-maya eh, after those adrenaline rush, ma-experience mo ang pagliligtas, makita mo ang kamay ng Diyos na pagtatayo sa iyo. Dali-dali kang palutangin sa tubig. Kung si Pedro nga, naglakad sa tubig. Kayo kaya, hindi, gusto nyo magtumbling pa sa tubig. Baka yun ang gusto ng Panginoon sa inyo. O gusto nyo huminga sa ilalim ng dagat, pwedeng gawin ng Panginoon yun. Pero as the matter, ang tanong eh, kailan mo gustong tumigil ang storm sa buhay mo? Is it nung mahina pa ang storm, tumawag ka sa Kanya? Or gusto mo ma-experience ng konting adventure sa buhay? And at the end, sasabihin mo, ang galing mo ginawa. Ang galing ng ginawa mo, Jesus. Ang galing ng ginawa mo, Diyos. Ang galing ng ginawa mo, Panginoon. Imagine mo yun. May kikwento na ako sa mga kaibigan ko. Then don't wake him up. Anyway, God is with you. Yun ang pinakamahalaga. Amen. Hallelujah. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Eto pa, letter B, number B. Jesus rebuked them. Kanina, because they were afraid. Ngayon, Jesus rebuked them because they thought He does not care. Nirebuke sila ni Jesus because ang isip nila, Jesus does not care. Do you not care kung kami malunod? You don't care. Jesus, sabi sa Mark 4:38 yun, why did Jesus wake him up? Why did the disciples wake up Jesus? Bakit ginising ng mga disciples si Jesus? Ha? Okay, anong sagot ng iba? Okay, itong tamang sagot. Ginising siya ng mga disciple dahil siya ay natutulog. Amen? Abay, kung hindi siya natutulog, gigisingin pa ga? Yun ang reason eh. Ang lalim nun, mga kapatid, palakpakan natin. Dahil siya natutulog. At bakit siya natutulog? Nagtutulog-tulugan lang ba siya para subukin ng mga disciple niya? Hindi. Pagod siya, mga kapatid. Kaya ako nga binigyan kayo ng background story. Di ba? Ang dami niyang ginawa, magdamag. Ang daming pinagaling kung saan nagpunta, nagturo pa, nag-preach pa before this. Ang daming ginawa. Maawa ka naman doon sa tao, nagpapahinga sandali. Natutulog. Dahil pagod. So, natural thing, natutulog dahil pagod. Mga kapatid, how many times we feel God is sleeping? Feeling that God is not doing anything. Pakaramdam natin malayo si Lord. Pakaramdam natin, Lord, you do not care. Napipil natin yun. Jesus is with them, but they feel that He is distant dahil siya ay sleeping. Ano ba ang itsura ng taong natutulog? Pikit. Ibig sabihin nun, powerless. Ganyan mo kamay. Walang kapangyarihan ang taong tulog. Parang careless ang taong tulog. At pag dumating sa mga puntos na yon, siyempre matatakot sila. If he is awake, hindi na siya gigisingin ng kanyang mga disciple. That's why, mga kapatid, ang pangako ni Lord, He'll never sleep nor slumber. Si Kristo ay natulog dahil pagod. Pero pangako ni Lord, He never sleep nor slumber. Bakit? Kaya nga, dapat muna pala kapatid, maging conscious tayo conscious tayo sa presence ni Lord. Mag-grow tayo in grace at yung knowledge kay Lord. Maging aware tayo na lagi nasa sa atin si Lord at si Lord ay kahit kailanman hindi natutulog. Sabi ng Psalm 121 verse 1, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Indeed, He who watches over Israel will neither slumber nor sleep. O yan mga kapatid. Anong mapapasin niya? Sino daw ang nirerelohan? Sino ang nirerelohan dyan? Yung Israel, watches eh. Israel pala, hindi tayo kasama dyan. Israel pala, He watches over Israel. Mga kapatid, if He watches over Israel, will He not watch over His children?
Amen. How great is the love the Father has lavished on us that we should be called the children of God. 1 John 3:1. Ikaw, mga kapatid, ay anak ng Diyos. Kung binabantayan niya Israel, gaano katigas ng ulo ng mga Israel? Matigas. Gaano kasamlang mga taga-Israel? Samlang. Binabantayan niya. Pero ikaw, kapatid, anak niya. Sa palagay mo, hindi kanya babantayan? Oh, naman. Kaya dapat kilala natin si Lord. He watches over us. He will never sleep nor slumber. Amen? Kaya ang most important thing is the Lord is with us. Yung pa rin. God, isipin niyo mga kapatid, God the Father is for us. Pangako yan ng Diyos. God is for us. Jesus is with us. Emmanuel. The Holy Spirit is in us. Amen? The God, the Son, and the Holy Spirit kasama natin. Amen? Matatakot ka pa ba, kapatid? Hindi. Amen? Number C. In short, yung A kasi, they were afraid. Yung B, he does not care. In short, lack of faith. Na-rebuke sila ni Lord because they lack faith. Kasi, why is someone lacking in faith? Kasi, hindi nila alam ang pag-ibig ng Diyos. Hindi nila naintindihan ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, hindi nila alam ang kapangyarihan ng Diyos. Pangatlo, hindi nila alam ang layunin ng Diyos. Hindi nila alam pag-ibig, kapangyarihan at layunin. So A, letter 1. They don't know His love. Hindi nila alam ang tunay na kapangyarihan hindi nila nakikita ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Ano bang kind of love meron si Jesus para sa atin? His love conquers all fears. Ang love na sumasakop sa lahat ng takot. Ano ba ibig sabihin ng love that conquers all fear, mga kapatid? Kung ano man kinatatakutan mo dahil sa pag-ibig ng Diyos, God will take care of that fear for you. Yun ibig sabihin ng love that conquers all fears. Love that will never leave you nor forsake you. Love that cares for you more than you care for yourself. Pag-ibig na mas mahigit pa sa pag-ibig mo sa sarili mo. Amen? Love that does not demand payment. Pag-ibig na hindi humingi ng kapalit. Kaya ito'y free. Mga kapatid, lahat ng ginawa sa atin ng Panginoon, dati sa manifestation and expression of God's love, may pinabayaran ba sa atin kahit minsan ng Diyos? Binigyan ka ng Diyos ng libreng parking sa SM sa kabila ng parking hanggang labas, nagkaroon ka ng parking, pinabayadan ba pag uwi mo? Pinagaling ka sa sakit, pinabayadan ba sa'yo ng Panginoon? Pinayaman ang negosyo mo, magbigay ka naman ng porsyento ko, pinabayadan ba sa'yo ng Panginoon? Pumasa ka sa exam, pinabayadan ba sa'yo ng Panginoon? Wala pang pinababayadan sa atin ang Diyos. Na lahat ng ginawa sa atin ng Diyos. Ngayong umagang ito, binigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Wala sa atin dito ang may pumanaw na ba dahil nadali ni ka-COVID? Wala pa. May bahay ka na ba sa Diyos? Wala pa. Kasi ang Diyos hindi naghihintay ng bayad. Hindi nanghihingi ng bayad. Binibigay sa atin ng Panginoon lahat libre. Amen. Ano pa? Love that never keeps a record of wrong. Pinunit na nga yung listahan ng mali natin. Love that is not based on condition. Love that lay down His life for another. Love that lay down His life even for His enemy. Tayo kasi dati, we were enemies of God. This is how God demonstrates His love for us. That while we were yet sinners, we were yet His enemies, Christ died for us. Romans chapter 5 verse 8. Wag natin questionin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ito ang prayer ni Paul, mga kapatid. Ito ang prayer ni Paul para sa atin.
Paul can have so many prayer para sa atin. Ano, may problema na, Lord, ang prayer ko po para sa tao to, bigyan mo po ng panggastos araw-araw. Lord, huwag mo po hayaan magkasakit siya. Hindi yun ang prayer ni Paul. Ito ang prayer ni Paul. Ephesians chapter 3, verse 17, mga kapatid. I pray that you, being rooted and established in love, yung ikaw ay talagang, I pray na ikaw ay mapabaon doon sa pag-ibig ng Diyos. May have power together with the Lord's holy people. Power para saan? Power to acquire wealth? Hindi. Power to grasp. Power to understand. Kapangyarihan para maunawaan mo kung gaano kalapad, kung gaano kahaba, kung gaano kataas, kung gaano kalalim ang pag-ibig ni Kristo. Amen. Hallelujah. Walang hiningin bagay si Pablo sa Diyos para sa atin, kundi ang maintindihan mo kung gaano ka kamahal ng Diyos, kung gaano ka kamahal ni Kristo, kung gaano ang pagmamahal sa iyo ni Kristo. Sapagkat pag naunawaan mo yan, kapatid, kompleto ka na. Perfect ka na. Diyan mag-uugat lahat to understand His love for you. Kaya kapatid, this is not time for religion. Hindi religion pinag-uusapan natin dito. But this is a time to understand and enjoy and love this and accept the love of God. Kapatid, kaya nga yun ang tema natin ngayon eh. Delighting in Jesus. Meditating on His love. Doon ka lang magde-delight sa Panginoon kapag naintindihan mo kung kaano ka makamahal ng Diyos na ito eh. Napapaiyak ka dahil sa pagmamahal ng Diyos eh. Pag umaawit ka, bakit ka napapaiyak? Sa ganda ng lyrics, hindi. Sa ganda ng rhythm, hindi. Sa galing na singer, hindi. Makikita mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo eh. Kaya ka napapaiyak. Sa kabila ng kung sino ka. Sa kabila ng hindi ka karapat dapat mahalin. Hindi mo nga mamahal minsan ang sarili mo eh. Narurumi ka sa sarili mo, pero kita mo kung paano ka minahal ng Diyos na ito. Papaiyak ka. Tulo nga uhog mo minsan eh. Hallelujah. Kaya yun ang prayer ni Pablo. That you will understand the fullness of God's love. Number 2, hindi nila kasi alam ang power ni Lord. Kaya weak ang faith nila. Una, hindi nila alam ang love ni Lord. Ngayon, hindi nila alam ang power. That Christ can calm the storm. And Christ can calm the storm in our lives. And calming the storm is power. Power yung mga kapatid. Kaya nga, nung na-experience nila yun, alam na nila ngayon kung anong meaning ng pagtawag na Lord. Ang pagtawag na Lord is, kinire-recognize mo ang kapangyarihan nito eh. Kaya mo siya tinatawag na Lord, hindi basta ang pagtawag na Lord, hindi basta pagtawag na Lord. Ang pagtawag na Lord, nare-recognize mo makapangyarihan ito. Ano bang tawag natin sa Tagalog, sa mga makapangyarihan? Sa mga may kapangyarihan? They have power. And si Kristo, He possesses all the power over nature. In Him was the power, all things, and to do all things. Siyempre, yung wind and waves will obey Him. Kasi nung days of creation, all things in nature obey Jesus. Sa Matthew chapter 21 verse 9, fig tree, nalanta. Sa John chapter 2 verse 9, even yung tubig, naging alak. Over all sickness, alam na natin yan, chapter 4 verse 23 na Matthew. Over all evil spirits, alam natin yun, verse last week ni Pastor, at saka ngayon, Mark 1 verse 26. And even over death. John chapter 11, verse 43 to 44, alam natin story ni Lazarus. Kaya walang power that is beyond the power of God. Do you know that animals obey Jesus Christ? Sabi nyo, kayang-kaya ko yun, aso ko nga na-obey sa akin Sit! Na-obey Pero do you know that yung isda, sumusunod kay Jesus? Kita nyo ba yung isda na yung kumain ng coins? Isipin nyo yun. Isda nakakain ng coin. Pagkatapos sabi sa isda, pagkatapos mo kumain ng coin, kumagat ka dun sa ano? Sige mga tawag doon? Sa kawil ni Pedro. Para madala ka sa akin. Isipin nyo yun. Kayo command nun, baka hindi nyo magawa Iutusan nyo, hindi nyo magagawa, pero yung isda. Isipin nyo, utusan yung isda na, daan-daang isda na, sumakay kayo dun sa lambat. Ng mga disciple? Willingly? Nag-sacrifice sila, oh my!
dive sila doon sa, ako muna. Para doon, ako saan ang patay? Bakit? Sabi ni Master Jesus Christ ako muna. Alam mo bang mamamatay ka pag pumunta ka dyan? But they willingly did it because of the power of the Master. Ang problema, ang tao ayaw sumunod. Lahat na sumusunod. Hangin, bagyo, ulan, hayop, isda. Alam niyo mga kapatid, pag nalaglag kayo sa dagat, ang layo niya, napapatikaw ang bibig eh. Yung pating, kayang utusan niya ng Diyos na isara mo ang bibig mo, huwag mong kainin yan, mapapahama ka, sabi sa pating. Nalaglag si Lilit sa dagat, huwag mong kainin si Lilit, mapapahama ka. Sabi sa pating, kayang gawin ni Lord yun. Kaya ka mapapahamak pating kasi lilikutin mo ang anak ko. Yun eh. Hindi yung sasakit ang tiyan mo. Hindi, ma'am. So, if Jesus has done all the miracles in the past, mga kapatid, is it impossible for Him to do it one more for you? Nothing is impossible with God. Amen, mga kapatid. Nothing is impossible with God. Hallelujah. The only part of the creation that is disobedient toward God is man. Yun ang malungkot doon. So, ano nakikita ko sa story ito, mga kapatid? Ang nakikita natin sa story ito, the storm is not the problem. Hindi problema ang storm, chicken yan. Chicken yan kay Jesus. Yes, the storm is terrifying, nakakatakot kayo din, mga kapatid. Compare, i-translate natin yung storm na yun as yung mga problema nyo. The problem is not the problem. Parang ano, storm, yung uno sa hindi yung problema. The question is Jesus in the boat with you? Who has the power all things? Anong sagot, mga kapatid? Of course, because Jesus is in me. Amen. Who has the power over everything. Jesus only had to speak few words. At naging silent na yung storm. Kaya nga hindi tayo dapat ma-surprise because from the very beginning, when God created the world, He created by His word. Nagkalito-lito na. When God created the world, He created it by His word. Sa salita niya lamang. Kaya nga, Genesis chapter 1, let there be light, let there be plants and animals. The Creator, nung create niya lahat, He used spoken words. Ano ang iniwan sa atin ng Panginoon? His words. His word, as a Bible. Anong kailangan lang natin gawin? Speak His word. Amen, mga kapatid. Hindi yata kayo naniniwala eh. Maniwala kayo by saying, Amen. 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 Hindi mo na kailangan, Jesus, come down from heaven and help me. Hindi na. Kunin mo lang yung pangako ni Lord sa Bible, speak it. Yun lang. The same way kung paano ginawa ng Panginoon yung mga kahimalang ito, ganun din natin ginagawa. Number 3, they don't know His will. So ano yung una? They don't know His love. They don't know His power. They don't know His will. Yung kanyang layunin. Hindi dinala ng Panginoon ang mga disciples sa kalagitnaan ng dagat para sila'y lunudin. Dinala ng Panginoon ang mga disciples sa kabila para ma-witness niya ang gagawin doon sa kabila. Ano ang ginawa ni Kristo sa kabila? Nagpalayas ng demonyo, nag-save ng soul. Para maging kabahagi ang mga disciples sa kanyang gawain. Para maging katulong, para kaakabay ang mga disciple doon sa mga himalang gagawin niya pagliligtas ng tao. Jesus calmed the storm of our lives. Maganda yun, mga kapatid, pero hindi natatapos doon ang trabaho ni Kristo na patigilin lang ang mga problema natin, mga kapatid. He came to save souls. Naparito siya para magligtas ng kaluluwa and to destroy the works of the devil. Kaya ang layunin ni Kristo is save man, destroy the devil. Save man, destroy devil. Save man, destroy devil. Yun ang layunin ni Kristo sa Lucas chapter 19, verse 1. Verse 10, tingnan natin, mga kapatid. For the Son of Man came to seek and save the lost. Save man. Next verse,
1 John 3:8, for the Son of God appeared for this purpose to destroy the works of the devil. Save man and destroy the devil. Hindi pwedeng save man lang tapos pabayaan mo na sila sa devil. Hindi ganun mga kapatid. Save man and destroy the devil. Hindi pwedeng save ka lang pero inaalipin ka ng demonyo. Hindi kapatid, save man and destroy the devil. At hindi rin naman pwedeng destroy the devil lang pero hindi ka masasave. Useless na destroy mo ang devil, hindi naman naligtas ang kaluluwa. Kaya ang mahalaga kapatid, save man and destroy the devil. Yan ang layunin sa'yo ng Diyos. Yan ang purpose at will sa'yo ng Lord. Kaya kung ikaw ay tinawag ng Diyos, magpunta ka, lilit, doon sa Amazon, sa Brazil, meron doon mga tribo. Ipangaral mo mabuting balita. And along the way, kasama mo si Kuya Bong, natulak ka ni Kuya Bong sa river ng Amazon. Punong-puno ng mga piranha. Doon pag may nahulog na tao, kagulong piranha kakainin agad. Ubos. Dahil ikaw ay tinawag ni Lord, and the purpose ni Lord is to save man, destroy the devil. Kung mahulog ka man doon ng mga piranha, hindi kakain sa'yo, lalayo, magtatakbuhan sa'yo. Dahil sa amoy mo? Dahil ikaw ay naka-axe di you cologne? Pero alam nyo, mayroong mga tribe na ayaw nila ng amoy na mabango. Kasi sanay sila dun sa amoy na mabaho. Kaya pag pumunta ka dun nakapabango, mabaho ang tingin sa'yo. Pero balikan natin istorya natin. Bakit hindi ka kakainin ng mga piranha? Kasi hindi ka pinadala ni Lord doon para... Kasi kung ang purpose ni Lord ay ganito, feed the piranha, patay ka. Kung ang will ni Lord is feed the piranha, ay wala ka magagawa lilit. Kundi pakainin ng piranha, ikaw ang pakain. Pero hindi. Ang purpose ng Lord is save man, destroy the devil. God intend for those people to save. And for you to wasak the hold of the devil in their lives. Gagamitin ka ni Lord doon. Kahit malaglag ka sa piranha, baka yung piranha pa ang kainin mo. Oh yes. Because the purpose of God, or the will of God, is save man, destroy the devil. Tandaan niyo mga kapatid, this is the purpose of coming of Jesus. Save man, destroy the devil. Kaya kung kayo may na-encounter na kailangan nila ng kaligtasan, huwag niyong kakalimutan ipangaral si Kristo. Kailangan ng kaligtasan ng taong yan. At kung yan ay inaalipin ng demonyo, ay, purpose mo, save man, destroy the devil in their lives. Amen. At ano ang guarantee ni Lord? May backer siya kasi yun ang purpose niya. Iniwan niya sa iyo yung gawain na yan. Amen. Letter D. Bakit na-rebuke ang mga disciple? Una, they were afraid. He thought he does not care. The lack of faith. Ito, Jesus demanded faith. Yun ang dinidemand sa atin ni Lord, faith. Yun lang nga ini-expect sa atin ni Lord, faith. After all this day, after all this event, after all na nangyari sa inyo, after all the preaching, ang gusto ko namang mangyari sa iyo, anak, ay magkaroon ka ng faith. Ang gusto ko namang mangyari, makita ko naman na may pananampalataya ka sa akin. Yun ang gusto ni Lord sa atin. He demands from us nothing. Wala. Pero ang gusto niya naman sa atin, anak, magkaroon ka naman ng pananampalataya sa akin. Magkaroon ka naman ng tiwala sa akin. Sa kabila ba naman ang lahat? Parang ganyan yan eh. Jesus wanted faith from His disciple. Kaya nga Jesus keep asking them, where is your faith? Hindi siya concerned kung sino ang smartest, kung sino ang strongest, kung sino ang pinakamagaling na sailor, kung sino ang pinakamagaling. Faith in Him was all that mattered. Kaya yung storm nag-reveal na wala palang faith itong mga disciple na ito sa kabila ng kanilang pagiging kasama ni Kristo. Na-witness nila ang lahat ng ginawa ni Kristo. Pero wala silang faith na si Kristo pala ay anak talaga ng Diyos. Alam lang nila, si Kristo ay teacher. Si Kristo ay master, pero never na talagang naging na-revelation. Naku, ito para talaga yung anak ng Diyos. Never na pumasok ka ng isip na yun. So disciples had faith. Kung may faith ang mga disciple na kasama nila sa bangkang yun ay anak ng Diyos, kung may faith sila, at alam nila na kaya silang iligtas ni Jesus, hindi sila matatakot. Hindi ko naman sinasabi mga kapatid, na hindi na nila kailangang gisingin si Jesus para hingan ng tulong. In fact, sa katunayan nga, dapat nga, kung alam nila may kapangyarihan ito, nung maaga pa, ginising na agad.
Ganun din tayo mga kapatid, kung alam natin kung sino makatutulong sa atin, kung alam natin na kung sino may kapangyarihan over all our problem, alam mo na kung sinong pupuntahan. Alam mo na agad kung sinong tatawagan. Alam mo na agad kung anong gagawin mo. Kung alam mo na yun palang kasama mo, ang may kapangyarihan, ay doon ka na agad pumunta. Ano mga kapatid? But their absolute fear showed that they did not trust that Jesus could save them. Kaya nga, doon sa Matthew, ang sabi doon ni Matthew, ano ba sabi? Balik mo nga sis. Where is your faith? Yun ang sabi. Exclamation. Exclamation. Hindi, where is your faith? Hindi, where is your faith? Exclamation. Exclamation mark. Parang may emotion. Nasaan pa nung pananampalataya nyo? Kasi ini-expect ko yung pananampalataya sa inyo. Kakainis naman kayo, dyan na nga kayo. Hindi. Pero hindi. Saan pa pananampalataya nyo? Storm, stop. Wave, stop. Sa kabila ng walang pananampalataya niya. Pero ini-expect ko naman, magkaroon kayong pananampalataya. So mga kapatid, hindi pwedeng magsama ang fear and faith. Pero tayo, natatakot din tayo. Nakakaranas tayong takot. Sino ba namang hindi? Natural lang yan. Pero dapat ang takot sa atin, hindi mananahan. Pag meditate na natin yan, nakita na natin kung sino may kapangyarihan, mawawala na yung takot, papalitan na ng pananampalataya. At paano nga mga kapatid? Dahil nga sa tatlong ito, dapat maintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos. Dapat maintindihan natin ang kapangyarihan ng Diyos. At dapat maintindihan natin ang layunin ng Panginoon. So faith comes from hearing and hearing by the word of Christ. Dati faith comes by hearing and hearing the word of God. May ibang translation na ganun eh. Pero hindi lalaki ang pananampalataya mo kung word of God lang. Babasahin mo ang kautusan. Word of God din yan. Hindi lalaki ang pananampalataya mo dyan. Ang kailangan mo marinig ay ang salita ni Kristo. Kaya nga sabi sa New Living Translation, so faith comes from hearing. That is, hearing the good news about Jesus Christ. The gospel, yun ang dapat natin naririnig. The gospel, the good news, the grace of Jesus Christ. Sabi nga ng Amplified Bible, so faith comes from hearing what is told and what is heard comes by the preaching of the message concerning Christ. Ang lahat ng patungkol kay Kristo. Kaya nga tayo pinag-uusapan natin dito, Jesus Christ, Jesus plus natin. Si Jesus lang ang ating pinag-uusapan. Ano ang tungkol sa Kanya? His love. Anong tungkol sa Kanya? His power. Anong tungkol sa Kanya? His will. Anong tungkol sa Kanya? His finished work. Natagdagan ng isa kanina, His love, His power, His will, and His finished work. Ito kasi, paano natin i-apply sa sitwasyon? Ang sinasabi ng fear, ng takot, ito sinasabi, the situation in my life is too much for me to handle. Ang sitwasyon ko sa buhay ay, hindi ko na talaga kaya. Pero sinasabi ng faith, He will handle this for me. That is because of His love. Because you know His love. Yun ang sabi ng faith mo. Number 2, sabi ng fear, I'm not sure if God is strong enough to handle this. Hindi ko alam kung kaya talaga ng Diyos gawan ito ng problema, ng solusyon. Sabi ng fear. Pero ang sabi ng faith, nothing is more powerful than God. Nothing is impossible for God. Because you know His will. You know His power. Number 3, fear says, I'm not sure if I can trust God. Hindi ko sigurado kung pwede ko talagang ibigay sa Panginoon itong pagtitiwalang ito sa lahat. Anong sabi ng faith? God only wants what is best for me. Because you know His will. Because you have faith in His will. At ang number 4, fear says, I don't deserve to be rescued. Pero anong sabi ng faith? Christ did not deserve the punishment He willfully accepted for me because you know His finished work. Amen? So you know His love, you know His power, you know His will, you know His finished work. Instead of focusing how big your problem is, lagi natin naririnig ito. Anong kasunod kapatid? Focus instead how big your God is. Lagi natin naririnig ito. Pero ito maganda mga kapatid, itong bago. In storm is not where you face your enemies. It is where you encounter your God. Sa bagyo, hindi ang kalaban ang nakikita mo. Sa bagyo ng buhay, yun ang panahon na namimit mo ang iyong Diyos. Kaya nga ang sabi ng mga disciple doon, they were amazed, they were struck with wonder because the wind and the water obeyed Jesus Christ.
Nagulat sila nung ang mga hangin at ang wave ay sumunod kay Jesus. Ang sabi nila, sino ito? Then it dawned on them. Nagkaroon ng revelation sa kanila, this is God. Doon nila nakita na, Diyos pala talaga si Kristo. Diyos pala talaga si Jesus. The storm is not where you face your enemy. The storm is where you meet your God. In adversity, when we came to the end of ourselves, that we see the power of God in our lives, mga kapatid. Ito mga kapatid. God can use, the enemy can use the storm. Ulitin ko, pwedeng gamitin ng enemy ang storm. Pero, hindi galing ang storm sa enemy. Walang kapangyarihan ang enemy over nature. Walang kapangyarihan ang enemy over the storm. Wala. But enemy can use the storm para takutin ka. Para takutin ka. Para ikaw ay bigyan ng worry. Para pahinain ang pananampalataya mo. Pero God can make, in the storm, God can make you fearless. God can make you more secure and trusting. And God can make your faith na mas matatag sa gitna ng bagyo. All storm is not good. Walang bagyong maganda, mga kapatid. Walang storm na good. There is no good storm. Wala. Pero the storm is not the devil. Hindi ang storm ang kaaway natin. Yung mga hindi nga pagsubok mga problema yan, hindi na kaaway natin. Ang kaaway natin, enemy. Yung the devil. Hindi yung storm ang kaaway mo because that is part of the natural world, fallen world. Pero kung sasabihin na iba, hindi dahil pa rin sa kaaway, kaya ka nagkaroon ng ganyang problema. But if they will insist na yung dinagdadaanan natin problema ay galing sa kaaway, wala pa rin worry. Walang problem. Bakit? Because what the enemy intended for our destruction, God can turn it to good. Kung ano ang hindi good, kayang gawin ng Diyos na ang resulta ay good. Kung ano pinapagdadaanan mong hindi maganda, kayang gawin ng Diyos na ang resulta ay maging maganda para sa iyo. Kaya nga sabi ni Joseph dun sa Genesis chapter 5 verse 20, as for you, you meant evil against me. Noong pinagbili si Joseph para mamatay. But God meant it for good kasi na-restore ang Israel sa pag-iingat ng Egypt dahil kay Joseph. God has turned this situation into the result that's good. Saan natin yun? As for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring about the present result. The present result, yung resulta, yung masama, nagkaroon ng magandang resulta. Dahil God has turned it to good. Kaya nga, mga kapatid, Acts chapter 28 verse 1, nung si Pablo ay sinakay ng bangka upang dalhin sa Roma, naka-encounter siya ng bagyo. Nawasak ang barko, sinasa kanila. Maganda ba yun? Sagot naman mga kapatid, maganda ba yun? Hindi, pangit yun. Pero naligtas si na Pablo. Wala na pahamak kahit sa kanila. Pero nung nasa isla na sila ng Malta, nung nandun na sila sa isla, gumagawa ng bonfire, ng apoy si Pablo. May kumapit at kumagat na ahas sa kanyang kamay. Maganda ba yun mga kapatid? Hindi. Pero anong ginawa ni Pablo? Winisik ang kanyang kamay at nalaglag ang ahas. Nung kinagat siya ng ahas, ang sabi ng mga nakakita, makasalanan yan. Nakaligtas nga sa paglubog, pero kinagat naman ng ahas. Makasalanan yan. Pero nung nakita nila na walang nangyari kay Pablo, winisik lang niya ang kanyang kamay, nalaglag ang ahas at hindi siya napahamak. Ano sabi nila? Diyos yan. From sinner, wicked, to God. Ang sama ng pinagdaanan, lumubog na barko, kinagat ng ahas. Pero anong naging resulta mga kapatid? Yung taga Malta, marami ang naligtas. Dahil naniwala sila na ito ay alagad ng Diyos. Hindi lamang yung taga Malta, even yung officer doon. Kayo na magbasa ng story sa Acts chapter 28 verse 1 to 10. Hindi lahat, mga kapatid, na nangyayari sa buhay natin ay maganda. Pero sa kabila ng hindi maganda, God is with us. God can turn the result into something good. Amen, mga kapatid.
Amen. Kaya mga kapatid, hindi ko sinasabi, yung sinabi ko dapat meron tayong verse dun eh. That God can turn kahit masamang pangyayari into good. Romans 8:28. For we know that for those who love God, sino yung nagmamahal sa Diyos? Tayo na mga niligtas. Nagmamahal ka sa Diyos. Bakit? Kasi minahal ka ng Diyos. Yun ang una muna. Makapagmamahal ka sa Kanya dahil minahal ka niya. At dahil minahal ka niya, ang natural effect na ipagmamahal mo sa Diyos. You have been destined and tinawag ka ng Diyos sa Kanyang kawa. At ang nasa kawa na ito ay mga nagmamahal sa Diyos. Tinawag ka ng Panginoon doon. Kaya nagmamahal ka sa Diyos. Ikaw ay ligtas, kasama ka doon. And we know that for those love God, all things work together for good. Yan ay sama-samang nagtatrabaho, masama o pangit na pangyayari, magkakasamang nagtutugma-tugma upang magbigay ng mas magandang resulta para sa iyo. All things work together for good for those who are called by God according to His own purpose. I'm not saying that in order to meet God, we must go through. Definitely not. Maling theology yun. In order for me to meet God, sabi ng iba, in order for our faith to be strong, in order to see the hands of God, dapat dumaan tayo sa mga storm na ito. Mali yun. That is wrong theology. At hindi ko sinasabi na ang bawat storm ay beautiful. That is wrong theology. Pero ang tamang theology, in every situation, whether good or bad, God can turn it to something beautiful for us. Yun ang tamang theology. Jesus will calm the storm in your life. Sigurado yan mga kapatid. But even if He do not, you can trust Him that He will uphold you. You can trust Him that He will shield you. Ibig ko sabihin, kung hindi niya tumigil ang storm, mga kapatid, makasisigurado ka naman na ikaw ay papayungan, na ikaw ay kukubulan, na ikaw ay ibabahay ng Diyos. Makasisigurado ka naman na ikaw ay ilalampas ng Panginoon sa mga storm na ito. And He will transform you. At makikita mo ang pagmamahal ng Diyos upang ikaw ay magpatotoo sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kaya nga sabi na sa mga disciple niya, why are you so afraid? Do you have any faith at all? Verse 26. God takes away our fear through the faith that He gives us. But i-pause nga natin kapatid yung summary, yung next, yung paragraph. Ay wala. Yung mahaba. Okay. Basahin ko na lang. Nakita natin yung parallel sa story last week. Pinalayas ng Panginoon yung demonyo. Meron din pinalayas ang Panginoon na demonyo dun sa nasa tomb. Kasi sila, troubled sila eh. Pero nung dumating, ang parallel sa story ito, may trouble din, may storm. Pero nung dumating si Jesus, nagkaroon ng peace. Basta dumating si Jesus, nagkaroon ng peace. Kaya, both were completely out of control. No person can contain the devil and the storm, but both them met with Jesus, and Jesus brought peace. Jesus is the Prince of Peace, Isaiah 9, verse 6. Jesus told those who followed Him, peace I leave you, my peace I give to you. John chapter 14, verse 27. Jesus came to earth to bring peace between God and man by paying for our sin. Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. And even after we have peace with God, we still live in a sinful, chaotic world. Our faith in Christ gives us the peace we need to cast out all fears. Because the one who loves us will never leave us nor forsake us. And even if we are physically drowned, at kahit tayo ay physically malunod, even if we are to physically drown in the flood, since we have Christ, though our body may die, we will not perish. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. For He has reserved for us a mansion in heaven, John 14, verse 3, to be with Him forever and ever in eternal peace and joy. In conclusion, sabi ng John chapter 14, verse 12, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this, because I am going to the Father. Kung sino man nananampalataya sa akin, ay gagawin niya ang mga bagay na ginagawa ko at higit pa.
you will do miracles greater than this, sabi ni Jesus. Because the same God that is working through Jesus Christ, sabi ni Lord, I have been doing through my Father that is within me. Now, I'm going to Him. And I'm leaving His assignment to you. Preaching the gospel with signs and wonders. Why? To destroy the works of the enemy and salvation of soul. At yung same authority na dala-dala ni Jesus noon, nung siya naglakad sa earth, He has given us that same authority. I leave it to you because now the Father and I and the Holy Spirit is in you. The same power that works in Jesus is now in us. So, either we ask the Lord to stop the storm now, or command the storm to stop themselves. Either we ask the Lord to stop the storm, or we do it ourselves. We command the storm to stop. At sa kalagitnaan ng lahat ng unos na ito, sabi ni Lord, be at peace. Don't be afraid. Huwag ka matakot. Exercise your faith. And because the Lord is with you, dahil kasama natin si Lord, the storm shall not harm us. And since our Savior, yung ating tagapagligtas, is above the storm, tayo na mga iniligtas niya, we who are saved, are also above the storm. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord.